kababayan, umpisahan po natin itong talakayan na to sa balita. Diyos ko, ang Davao. Ano ba nangyari dyan sa Davao? Parang lahat na yata nandiyan sa Davao. Halos 200 pinekeng birth certificate ng mga Chino na diskubre ng NBI, mga kababayan. 200 pinekeng birth certificate ng mga Chino o Chinese na diskubre ng NBI. Saan ba ito? Balita na ito. Davao City, Philippines. Ang sabi ni Baste Duterte na pinakamapayapa o isa sa mapayapang lugar sa Pilipinas. Pero nagpa-oplan tokhang, Oplan tokhang daw po dahil madami na naman daw pong bumabatak sa Davao, mga kababayan. Saan ka naman ba nakakita o nakarinig na isang bayan napakapayapa tapos sandamakmak ang batakero? Saan ba yun? Hindi safe kapag madaming bumabatak dyan at madaming nagbebenta dyan. Di ho ba, mga kababayan? Davao City, Philippines. Sinabi ng NBI, ito po ay sa pamumuno po ni dating SPO4 Jaime Santiago, mga kababayan. Talagang ngayon gumagalaw ang NBI. Talagang ngayon po masipag ang NBI po, mga bossing. Dati pa man po, mga kababayan, nung SPO4 pa lang po yan, si Jaime Santiago, mga bossing, talagang masipag na po yan. Talagang matunog po ang pangalan niyan. High school ako noon Sinabi ng National Bureau of Investigation, NBI, na nadiskubre nito ang halos 200 falsified birth certificate na inisyu sa mga Chinese mula 2018. Grabe. Sino Pangulo nun? Duterte? Hanggang 2019, lahat ng civil registry ng isang bayan. Ito ay binunyag habang inaresto noong Martes ng Regional Office of NBI ng isang Chinese national na nagpakita ng peking birth certificate na nakuha niya noong 2013. Mga kababayan, sinabi ni NBI Region 11 Director Archie Albao na ginawa ang pag-aresto matapos iulat ng Department of Foreign Affairs ng isang 21 anyos na lalaking Chinese na nagbigay ng contradictory statement tungkol sa kanyang pagkakakilanlan habang nag-a-apply ng isang pasaporte. Sabi ko po sa inyo, kapag yung hindi totoo yung sinasabi mo, mayayari ka makakalimutan mo pa din yan Sinabi ni Albao na ito ang unang pagdakip sa kanyang tanggapan sa isang Chinese national na nabigyan ng falsified birth certificate local civil registry ng Santa Cruz, Davao del Sur, kung saan iginiit ng aplikante na ipinanganak siya. Ba meron dyan sa Davao? Ituloy natin, mga kababayan, may karuktong ho ito ito. Ito yung karuktong. Basahin na natin, tapusin na natin saka tayo magkomento. Sinabi ng NBI Region 11 Director Archie Albao na ginawa ang pag-aresto mula iulat ang Department of pagkakilanlan. Ito din yun karuktong pala. Bago ang kasong ito, aniya, natuklasan ng NBI Regional Office na halos 200 falsified birth certificate na inisyu ng Santa Cruz LCR sa mga Chinese national mula 2018 hanggang 2019. Sigurado kami na marami pa. Kaya naman pala nagtatambak ang mga Chinese sa bansang Pilipinas sa ating bansa po, mga kababayan. Ano ba meron dyan sa Davao? Bakit kapag pinag-usapan ng airport, ano po ang usapan ngayon sa mga airport? Davao ang takasan daw po nung mga nahuhuling mga Chinese. Aba, dyan din nag-e-exit. Daming airport sa Manila. Ba't umaabot pa kayo dyan? Davao na naman. Mayor Baste, sabi mo mapayapa dyan. Bakit ang daming mga ganitong lumalabas? Noong nakaraang taon, isa pang Chinese national ang inaresto ng NBI Region 11 dahil sa parehong paglabag. Ang kanyang kaso ay nakabinbin ngayon sa korte.
karamihan sa mga peking birth certificate ay natuklasan ay para sa mga Chinese national na nakabase sa Luzon. Oh, ha? Nakabase. Sinabi ni Albao na ilan sa mga Chinese national na inaresto kamakailan ay pagsalakay ng illegal Philippine offshore o POGO sa Metro Manila, Pampanga. Kala ko ba okay dyan sa Davao. Hahanapin ko nga yung si Arlene, si Canada na naaresto. Confirm ba, mga kababayan? Tingnan natin, ha? Ano pangalan nun, si Canada? Tingnan natin. Canada. Kibuloy. Saan kaya naaresto, ano? Hinahanap ko eh. Saglit lang, mga kababayan, ha? Sa UNTV, hanapin natin sa UNTV. Sabi sa inyo, mga bossing, kapag ka meron ng mga patong ang ulo niyan, liliit na po lalo eh. Ang kanilang mga ang kanilang mga mundo eh. Oh, saan banda dito? Kibuloy is co-accused arrested in Davao. Nako, ito na nga po. Oh. Saglit lang, i-play na natin dito, mga kababayan, para mabilis. Breaking news nga ito. 1 oras pa lang ho ang makalipas eh, mga bossing eh. Sunod si Kibuloy! Hanapin ko po mga kababayan. Isingit na natin ito para hindi na natin isisingit mamayang gabi. UNTV. Galing nyo Mas mabilis pa kayo sa amin maghanap ng Oh. Saan ba yung UNTV dyan? Leader? Abuser. Kukunin ko to. Punta tayo sa UNTV, mga boss. Saglit lang. Eto. Under arrest nga. Live na kinuha ang balita. Oh. I-play natin dito mismo, mga kababayan. Saglit lang po, sir. Ipe-play ka po namin. Oh. Malaki yan. Oh, tanggalin muna natin tong mga stop screen. No? Pumunta tayo sa share screen. Nako po. Oh. Ayan na. Ang bilis. UNTV! Breaking news nga. Huli. Laglag. Ngal-ngal. Boss, ito po. Kaibigan po natin na si Sir Chris Ulo. Isa din po sa mga vloggers na sumusuporta po, no? Sa Administrasyong Marcos at kay Pangulong Marcos, mga bossing, at sa gobyerno ng Pilipinas. Suportahan po natin ang kanyang channel, mga kababayan. Kapag gusto mo na talagang